Guys, papasyalan ko muna yung aking nanay. Weekend po kasi ngayon, kaya ito lang yung time ko na pumunta rito. Pero minsan guys, pagka maaga akong umaalis or umuwi galing sa opisina, dumadaan din po ako dito. Pero saglit lang, mabilisan lang. May masasalubong nga po pala ako, ang aming kapitbahay. Good morning. Tingnan man! Ano ba yan siya? Good morning. Masarap lang po talaga sa feeling yung wala kang kagalit, tapos wala kang ibang problema kung hindi kwarta lang. Pansin nyo guys, naglalakad lang ako, papunta ako dito sa bahay ng nanay ko. Hiniram po kasi yung aking service. Mabuti na nga lang, malapit lang siya, pwedeng lakarin, kaya ayan. Nandito na ako guys sa bahay ng nanay ko. Yan ang kanyang tindahan, munting tindahan ni Miss Lucy. Lucy. Yan yung aking nanay. Good morning. Good morning. Yan yung kanyang mga alaga. Good morning everyone. Ay, masaya sila. Tahimik, walang ulan. Enjoy your day. Super aga pa nga niyan guys, nung pumunta ako rito kanina, maghahatid nga po ako ng ID ng nanay ko. At syempre isa pa, bisitahin ko na rin. Timing nga kasi pag alis ko, itulog pa si Yaya, matimbing na himbing, ganun po talaga pagka minsan gabi na siyang natutulog, yun, late na siyang gumigising. Pero pag halimbawa na maaga naman siyang pinatutulog ni nanay, ganun po talaga minsan, maaga naman din siyang gumigising. Yun nga lang, wala tayong magagawa pagka super aga. Binisita ko nga po pala yung aking pinsan guys na dito nakikituloy sa aming kubo. At ayan, yung pala lasing na lasing, kaya tanghali na siyang gumising. Pinatay ko pa yung kanyang ilaw kasi syempre nanay ko yung nagbabayad, kaya lumalaki yung kanyang bayarin kasi nga kahit na tanghali na inakabukas pa yung mga ilaw. Tumaas po kasi yung per kilowatt hour, kaya kailangan magtipid-tipid kasi nga wala tayong pambayad sa kuryente pagka lumaki ng lumaki. O nagpaalam na nga po ako sa nanay ko guys, at kita nyo naman yung aking mga bitbit. Pinadala niya ako ng mga gulay na binigay niya guys. Ayan. Kaya sabi ko nga parang mabigat kasi nga mamamalengke pa ako guys. Wala po akong dalang service. Kaya sabi ko sa nanay ko, paano ko to dadalhin? Buti na nga lang po, meron siyang plastic na malaki. Hinatid niya nga po ako hanggang dito sa may labasan ng kanilang bakod. Tingnan niyo nga guys yung daan nila. Buti na nga lang mayroong mangga na nakaharang dyan. Kasi kung wala, super dulas niyan. Tingnan niyo dito, pangit din yung daanan nila. Kasi nga merong mga angkin-angkin na daan kaya hindi napapaayos ng maayos. At ito namang nanay ko hindi pa nagsawa sa mga kakakwento sa akin kanina doon sa loob. Pati ba naman hanggang dito sa labas sa may kalsada guys, panay pa rin ang kwento, talagang ganito talaga yung nanay no, pagka matagal na hindi nagkikita, hindi maubusan ang kwento sa anak. Tapos guys, parang namimiss niya na magkaroon siya ng kakwentuhan, kaya kailangan ipakikinggan mo rin. Syempre, lahat ng hinaing or mga kwento ng kung ano-ano, mga marites, kailangan mo masagap din yan guys. Parang bigat na bigat nga po ako dito sa aking daladala, kasi nga nagdagdag pa siya kanina guys ng mga pwedeng dalhin na gulay. At ito pa, isa pa tong pinsan ko, meron siyang maraming gulay. Talagang weakness ko rin to guys, yung mga gulay talaga. Kailangan meron akong stock niyan kasi simulat sa Paul, maliit pa lang ako, mahilig na po ako sa gulay kasi yung tatay ko guys at nanay ko nagtatanim po talaga ng gulay. Kaya nadala ko hanggang ngayong paglaki, laking tipid na rin. Hindi ko kailangan ng mga masasarap na pagkain guys. Gulay-gulay lang, buhay na ako. Pero dumaan din po ako dito sa may talipapa, dito sa karnihan guys, kasi sa iluluto ko, kailangan ko to ng karne. Alam nyo guys, minsan kasi pagka si Yaya ang kakain, nilalagyan din namin ng kahit na konting karne, pampalasa lang ba? Pero pagka kami, hindi naman kami po pwedeng pure karne lang palagi. Pero paminsan-minsan, pwede rin. Kagaya ngayon, ang iluluto ko po ay laing. Pero may nabili po ako kaninang kalabasa, so gigisahin ko muna yun siya. At yun ang gagawin kong almusal namin. Di pa nga po ako nakakapagluto kanina nung umalis ako sa bahay. Kaya ayan, bibili na ako ng niyog para sa aking laing mamaya. Para hindi na pabalik-balik dito guys sa kalsada. Isa pa, wala po akong service kasi nga po ginamit. So, napansin ko nga habang nagkakayod ng niyog guys, ayan, tingnan nyo nga, ang dami ng mga talipapa dito. O, na-extend pa siya hanggang doon sa likuran. Kasi ayan, dati, bahayan siya guys, residential. Tapos, siguro, inakitang maganda yung pwesto na pang business. O, di ba? Ganyan lang talaga tayo mga Pinoy, madidiskarte sa buhay. Kung gusto nating mabuhay, kailangan dumiskarte tayo. Iniwan ko nga po yung aking daladalahan doon kanina sa kudkuran ng nyug guys, sa may nagkukudkud ng nyug kasi super bigat nga at may binili pa ako doon sa unahan kaya naglakad na nga lang po. Napahinto nga po ako doon sa mga kakanin pero wala akong nagustuhan kaya dumiretso na rin ako dito. Kukunin ko na muna ang aking mga iniwang gamit. Super bigat nga kaya magsasakay na lang ako sa tricycle. Super bigat po talaga ng aking dinadala. Kaya pagdating ko dito sa bahay, kita nyo naman, dahil nga wala pa kaming almusal, una ko muna itong sinalang yung sweet corn na nabili ko doon sa may pinsan ko. Kaya iluluto ko po yan doon sa may uling sa baba para medyo makatipid-tipid tayo at marami pa rin po akong lulutuin. Yan, habang isasalang ko po yan, ihugasan ko na rin yung ating gabi na gagawin kong laing para mamaya. Pero yan,
habang pinasalang ko na kay nanay yung sweet corn doon, yan nga hugasan ko na nga po yan. Para doon na rin maibaba na rin po kasi pampasikip lang dito sa taas guys. Una yan, nilinis ko muna, tinanggal ko yung mga dumi-dumi. Sa gabi na binalatan, dapat po imahugasan ng husto para pagdating doon sa baba, doon na lang kami kukuha ng tubig na pangsabaw dito. Yan, palalambutin lang po namin saglit yan. At after nga po na maibaba ni nanay yung gabi na para sa aming laing, sinunod ko na rin tong balatan. Dito yung kalabasa. Medyo maganda nga po yung kalabasa. O medyo ano siya, mura pa pero magandang klase raw ito eh. Kaya ito na nga lang muna yung aming gagawing almusal. Wala pa nga po yung nag-jogging at si Yayam inanunood pa rin. Bising-busy pa. Pero sabi nga po ni nanay, si Yayam daw po inakadede na at kumain na rin. Kaya ito yung aking lulutuin. Siguro pananghalian na lang ng aming little boy. At yan, habang si nanay guys, nandun sa baba na inaasikaso yung ating nilulutong sweet corn at yung isusunod nga po yung gabi na isasalang. Ayan na, inumpisahan ko na nga po itong i-slice kasi binabaan niya na rin po lahat doon na kasi namin lulutuin yun yung iba. At itong lulutuin ko dito sa gasol guys, mabilisan lang para makakain na rin kami ng almusal. Medyo ginugutom na nga rin po ako. Yan, in-slice ko na nga po yung saluyot. Yung saluyot po na yan, galing po yan doon kanina sa nanay ko. At ito naman po yung okra. Guys, na yan, binili ko yan doon sa pinsan ko. Yan po, yung karne na nabili ko kanina, parang magandang klase, parang bata pa siya, malambot kasi siya guys, hindi mo na kailangan lagain pa kasi madalas pagka nagluluto po ako na hinaluan ko ng karne, inilalaga ko pa. Kaya lang ito, parang malambot nga siya, hindi ko na po nilaga para mabilisan na rin at isahan na lang. So, in-slice ko na nga po yan, yung sibuyas at bawang na gagamitin ko doon sa panggisa ko sa kalabasa. At ito namang si nanay, siguro tapos na siya doon sa baba at naisalang niya na, kaya nandito na siya sa taas, nagtutulong-tulong na siya guys. Ganyan po talaga yan siya pagka wala siyang ginagawa. Siguro, naiinip din siya, kaya umakyat dito at naghanap ng kakwentuhan. Alam mo naman, kami lang ni nanay yung nagkakaintindihan dito guys. Pagka dito kami sa kusina, talagang dalawa yan kami nagtutulungan. Tingnan nyo nga, tuwang-tuwa pa ako dyan. Grabe yung ngiti ko. Siguro nagjo-joke na naman dyan si nanay, guys. At yan, ginisa ko na nga po. Si nanay po yan, yung nagsalang ng kawali at ako lang ang naghalo-halo. Talagang nandyan talaga siya, very supportive. At ito naman yung tambo na binalatan ko na rin guys. Kasi alam nyo, pagka pinabayaan ko lang to, masisira ito. Lalo na pagka mayroon tayong pasok. Tiyak talaga na hindi mapapansin ito kasi nga si nanay nakafocus lang kay Yayam. Sa mga niluluto at mga gawaing bahay, yun lang po talaga yung daily routine ni nanay at wala nang ibang extra activities na pwedeng gawin kasi nga po si Yayam, alam nyo naman itong batang to, talagang lumalaki na siya, nagiging malikot na at makulit. Kaya kailangan laging nakafocus. Hi guys, nagawa ko ng salad na tambo. Ganyan lang siya maghawak. Saan alam ko yung binigay ng nanay ko guys, pero tingnan nyo naman, sulit. Ang laki niya, di ba? Ganyan lang siya gagawin. Pahinto-hinto nga po ito ang mga ginagawa. Halos sinabay-sabay ko na nga po guys kasi yan nagluluto po ako at naggisa ako ng kalabasa. Yan nilagay ko na pati okra at saluyot dahil nga medyo maluluto na rin siya. Super sarap niyan guys. Tingnan nyo naman, tingin pa lang, di ba? Mapapatakam ka talaga. Yun ay kung vegetarian ka. Guys, mag-i-slice na naman ako ng karne. Ilalagay ko doon sa laing na lulutuin ko mamaya. Kasi alam nyo guys, pagka pinatagal ko pa yung mga gulay na yan, na mga bitbit ko kanina, masisira. Kaya kailangan lulutuin ko na yan kaagad. Diba? May dala ko kanina, kalabasa. Ayan naman yung niluto ko ngayon para sa aming almusal. Alam niyo ba kung anong ginawa ko sa kalabasa, guys? Ginisa ko lang siya. Tapos, nilagyan ko ng okra at konting karne. So, diba? May ulam na kami. Ganun lang. Mag-isip ng mga ulam. Napakasimple at ano guys? Napakasimple lang. At talagang makakatipid tayo. So, mas masarap kasi guys pagka ganyan ang ilalagay ko. Yung ganito, yung may mga taba-taba. Aray. Yan ang ilalagay ko doon sa ating laing. Yan, mas masarap kasi pagka may karne, malasa. Tapos, syempre, lalagyan ko lang rin yun ng cubes, pork cubes. Ayan. Dami ko nga na-harvest kanina doon sa kabilang bahay, guys. Pagka maalis talaga ako, ganyan ako, guys. Hindi po pwedeng wala akong dala pa uwi. Nanay. Madiskarte ng nanay. Hindi kailangan magutuman. Kailangan, meron tayong nguya-nguyain. Kahit nabusog, nguya na nguya. So, ayan na. Pero guys, doon ko to lulutuin sa baba. Nagpalambot na nga si nanay doon ng ating mga gulay. At, syempre, madalhin na natin ito doon mamaya. Yung si nanay, oh. Busy-busy kami ni nanay ngayon, guys. Dahil nga Saturday ngayon, di ba? Yung aming bossing, alam niyo ba? Mag-shopping daw siya. Umalis siya na, di ba? 6 o'clock, 6, 7, 8, 9, 10. Magti-10 o'clock na nga. So, 4 hours siyang mag-shopping, guys. Anong klase kayong jogging yung ginagawa nun na, ba?
May dalang maritik si Sir. Dalang Parang maritik. langgam yun eh. Pag may, Chismoso rin pala, no? Chismoso rin na yan, oh. pag may kilala ko, Oo. ginto. Oo. Yung langgam eh, pag may kilala din ang langgam na ganito. Ay, nako. Mamaya konti, guys. Mabalik na naman tayo doon sa kabilang bahay. Kasi, ay, nako, may mga tawag-tawag, important na tawag. Dulay. Ang dami ko nang naluto. Oh, wala pa rin. Magti-10 o'clock na kailangan ko ng service. Si Yayam kasi, guys, doon sa loob. Tapos na siyang kumain, tapos na siyang maligo, nanonood na lang ng TV. Pero kami ni nanay, wala pa rin ligo. Mamaya pa. Mamaya pa, ganito talaga ang buhay ng mga katulong sa bahay. Babalik na naman ako doon mamaya kila mama. Ayun guys, bago ako aalis, kailangan kumain na kami ni nanay kasi maubusan na kami ng energy. Ito nga pala yung aking nilutong almusal, di ba? Maaga pa, gulay na para malakas ang aming resistensya ni nanay, malakas ang resistensya sa mga pautos-utos ng mga big boss at ng mga little bossing namin dyan na walang ginawa kundi manood na lang ng TV at mamaya pagdating ni bossing, panay na naman utos. So kailangan, bago siya dumating, nakakain na kami ni nanay at ready na kami maging malakas. So ito na guys, ang aming ulam. Kumakain din ba kayo nito? It's so yummy! Mamaya magluluto kami ni nanay guys ng laing. Sasarapan namin kasi ang ilalagay namin doon is yung karning baboy. Aray-aray na naman ay. Aray-aray na naman yung may mga taba. Yung may mga taba, yung talaga yung mga pampasarap, yung taba. Inulit pa talaga. So let's eat. Almusal na po. Ito nga pala yung ginawa kong salad na labong kanina. O, it looks yummy na, di ba? Talagang matatakam ka niyan. Super sarap niyan, guys. Bumalik pa nga po pala ako ulit doon sa bahay ng nanay ko. Pinuntahan ko ito yung aking pinsan kasi nga lilipat na siya ng bahay. At yan, tinulungan ko na nga rin po siya sa pagtanggal ng mga extension dyan. Kasi naka-extend lang yan siya, guys. Nakatap lang yan siya doon sa bahay ng nanay ko. Kaya kailangan tanggalin ko na. At yan yung nanay ko, nagbigay ng manok sa akin. So, kailangan ko rin ng mga talbos-talbos. Kaya kumuha na nga po ako niya ng talbos ng sili. Mas masarap yan siya, guys, ilagay sa ating tinola. Ayan. Wala nga lang papaya. So, pwede na yan. Bibili na lang natin yung papaya. Kasi nga yung papaya dito parang ubos na, medyo maliliit na yung tanim ng nanay ko. Kaya bibili na nga lang po ako. Tapos, guys, itong nanay ko, nagrereklamo. Yung isang manok niya raw, inawawala. Na dito nga lang, naglalakad-lakad raw sa may harap ng bakuran nila. Ayun, malamang kinuha. Tapos ko nga pong gumawa ng talbos at nitong chicken na binigay ng nanay ko at hawak ko na nga, wala nang kawala guys, umuwi na po ako. At pagdating ko nga po dito sa bahay, tinalbusan ko na nga po ito yung dahon ng gabi guys, kasi ilalagay ko to doon sa laing na niluto ko kanina na pendi nga, inantay pa talaga ako kasi nga pinapunta pa ako ng nanay ko doon guys. At ayan, pagdating ko nga, kinulong ko na nga lang yung chicken kasi hindi pa namin maluluto. Ito na guys, yung laing na niluluto ko. Kanina, paglagay ko, ilagay ko lang yan sa malaking kaldero dito guys, oh. Ito yung kaldero na yan, pagkalaki-laki, di ba? Pero nung medyo naluto na siya, kumonti na, sinalin ko na siya dito sa kasirolang maliit. Dito ako nagluluto sa labas. Dito sa may preskong hangin. Ayan, oh. Marami kang nakikita habang nagluluto. At ito na nga guys, para gusto ko kasi yung medyo tuyo-tuyo siya. Tinatanggalan ko siya ng sabaw. Kasi masyadong marami yung sabaw natin guys. Kaya kailangan ibawasan natin. Tapos, pagka hinalo natin yan, kailangan dahan-dahan lang. Yan, o, di ba? Paunti siya ng paunti, pero masarap yan siya, guys, mamaya. Mas gusto ko kasi yung natuyuan na siya. Mas gusto ko yung tuyo. Tapos, mga langis-langis. Para mas masarap. Yummy, yummy.